Ang Balikbayan Box. Ang Pasko sa pamilya de la Cruz ay laging masaya at puno ng kasiyahan. Ang kanilang bahay sa probinsya ay palaging puno ng tawanan, handaan, at mga tradisyong pinamana mula pa sa mga ninuno. Ngayong taon, pinadala ni Tita Letty, ang tiyahing nagtatrabaho sa Canada, ang isang malaking balikbayan box, isang bagay na palaging inaabangan ng pamilya tuwing sasapitang Pasko. Isang linggo bago ang Pasko, dumating ang kahon. Sa ibabaw nito ay may malaking sulat kamay na mensahe para sa inyo. Huwag na huwag buksan hanggang Pasko. Hindi nila ito pinansin, iniisip na isa na namang kakaibang biro ni Tita Letty. Nakasanayan na nilang sundin ang kanyang mga panuto, kaya't inilagay ang kahon sa tabi ng Christmas tree. Sa bawat araw na lumipas, tila may kakaibang nararamdaman ng ilan sa pamilya. Minsan ay parang may gumagalaw sa loob ng kahon kapag tahimik ang gabi, ngunit isinasantabi nila ito bilang guni-guni lamang. Hindi nila alam na ito pala ang simula ng isang masamang sumpa na magpapabago sa kanilang buhay. Dumating ang bisperas ng Pasko at masiglang nagtipon ng pamilya sa paligid ng mesa para sa Noche Buena. Sa gitna ng tawanan at kantahan, napagdesisyonan nilang buksan ang balikbayan box bilang highlight ng gabi. Ang mga bata ay tuwang-tuwa habang hinihintay ang pagbubukas, umaasang makakakita ng magagarang laruan at imported na tsokolate. Habang binubuksan ni Mang Ramil, ang pinakamatanda sa mga anak ni Aling Berta, tila bumalot ang lamig sa paligid. Nang tuluyang mabuksan ang kahon, nakita nila ang mga karaniwang laman, imported na pagkain, damit at laruan. Subalit, sa ilalim ng lahat ng ito, natagpuan nila ang isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na tela. Nakasulat dito ang mga salitang huwag buksan. Hay naku, si Letty talaga, laging may padrama, sabi ni Mang Ramil habang tumatawa. Kinuha niya ang maliit na kahon at tinanggal ang tela, sa kabila ng babala ni Aling Berta na huwag itong galawin. Sa pagbukas ng kahon, isang antigong manika ang bumungad. Ang mukha nito ay basag-basag, ang mga mata ay parang buhay ngunit walang liwanag. Ang damit nito ay tila duguan at sa tabi nito ay may sulat na nagsasabing, sinumang magbukas ng kahon na ito ay papasanin ng sumpa ng kamatayan. Ang manika ang magbabantay sa inyo. Napuno ng katahimikan ng silid. Tila nagdadalawang isip ang lahat kung ito ba ay seryoso o isa lamang bayrong kakaiba mula kay Tita Letty. Inilagay nila ang manika sa isang sulok ng sala, iniisip na wala itong ibig sabihin. Kinabukasan, ang bunsong apo na si Angel ay hindi nila mahanap. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, natagpuan siya sa bodega. Nakaupo siya sa dilim, hawak ang manika. Ang kanyang mga labi ay nangingitim at paulit-ulit niyang sinasabi, malapit na sila. Nang subukan siyang kunin ng kanyang mga magulang, napansin nilang malamig ang kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay tila nawala ng kaluluwa. Nang sumunod na gabi, narinig nila ang tunog ng pagkalampag mula sa kusina. Si Mang Ramil ang nagpunta para tingnan kung ano iyon. Bumungad sa kanya ang manika, nakaupo sa mesa, na para bang nakatingin sa kanya. Sa sahig, nakasulat gamit ang dugo ang mga salitang isa na ang kinuha. Sino ang susunod? Sinubukan niyang sunugin ang manika sa labas ng bahay, ngunit hindi ito nasusunog. Sa halip, nang bumalik siya sa loob, naroon ulit ang manika sa sala, walang bakas ng apoy sa katawan nito. Isa-isa nang naglaho ang mga miyembro ng pamilya. Si Linda, natagpuan sa banyo na dugo ng mga kamay, at ang kanyang leeg ay may marka ng maliliit na kuko. Si Mang Ramil, natagpuan patay sa likod ng bahay, may kutsilyong nakabaon sa kanyang dibdib. Bawat gabi, naririnig ng natitirang pamilya ang bulong ng mga nawawala nilang mahal sa buhay. Tila tinatawag sila mula sa dilim. Naiwan si Aling Berta, ang pinakamatanda sa pamilya. Naisip niyang ilibing ang manika sa kagubatan upang matapos na ang sumpa. Subalit habang nasa kalagitnaan ng hukay, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Napalingon siya at nakita ang mga nawawala niyang anak at apo na nakatayo sa dilim. Ang mga mata ay wala ng liwanag at ang kanilang mga ngiti tila mula sa kalaliman ng impyerno. Pasko na, Berta, sabay-sabay nilang sinabi. Ang huling alaala ni Aling Berta ay ang mga kamay na bumalot sa kanya, hinihila siya pababa sa lupa. Kinabukasan, ang bahay ng pamilya de la Cruz ay tahimik. Wala ng tao sa loob at walang sino man ang nakakita kung ano ang nangyari. Sa gitna ng sala, nakaupo ang manika, tahimik na nagmamasid. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ang kahon sa isang delivery truck. Patungo ito sa isang bagong bahay, dala ang parehong sumpa.
Sa ibabaw ng kahon, may sulat na nagsasabing, "Para sa Pamilya Reyes, Maligayang Pasko."